Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po mga kababayan, pag-usapan po natin na ito na pagpapaganda. Pwede na po natin sabihin ito na pagpapaayos ni Senador Rapi Tulfo sa mga dito sa mga taga LTO, DOTR. Ibig sabihin mga kababayan, sila kasi yung mga nasa ahensya na nakakasakop ng mga pedestrian na yan, bike lane, mga bus, mga terminal, diba? Yung mga nagkakadisgrasya. Senador Rapi Tulfo kasi mga kababayan, uminit pa ang ulo. Talagang sumabog sa galit mga kababayan dahil dito nga sa mga nangyayari, yung katulad nga mga kababayan ng ito totoo ito. Tulad ng pedestrian na yan. Talaga may mga kababayan po tayo na hindi nirerespeto ang pedestrian na yan. Totoo yan mga kababayan, totoo po yan. Kaya nga pedestrian eh. Ibig sabihin, kapag mayroon kang nakitang gustong tumawid, huminto ka na. Huminto ka na dapat. Tapos yung bike lane na yan. Yung bike lane mga kababayan. Totoo yan. Kahit ako mga kababayan. Talagang pag wala sasakyan, walang bike, talagang dumadaan ako dyan para makaiwas lang sa traffic. Pero kung walang traffic, hindi ka pwede dumaan sa bike lane. Siyempre maluwag ang kalsada eh. Pero kung may traffic po mga babayan, mapapadaan ka dyan sa bike lane. Pero alam naman natin na bawal talaga yan. Pero kung mayroon talagang i-implement talaga yan, katulad ng sinasabi dito ni Senador Rapi Tulfo, i-implement yan. Yung bike lane na yan na maging maayos, yung humps, yung pedestrian, lagyan ng humps para mapilitan talaga yung sasakyan na huminto, magbagal-bagal, di ba? Pwede yun. Yung bike lane na yan, dapat yan, wag na po muna lagyan ng mga humps na yan. Kasi dagdag po traffic lang yan eh. Pero sana naman kapag mayroon mga nagbabike, respetuhin po natin yung mga bike lane na yan. Kaya nga bike lane eh. Ibig sabihin ng bike lane ay para po sa mga bike yan. Priority po sila dyan. Wag po yung motor, mga sasakyan, mga bus, jeep. Sila po yung mga kababayan yung mga dumadaan dyan eh. Ito yun. Sila po yung mga dumadaan dyan. Ito ang gusto ni dito naman tayo sa bus, yung mga bus ng mga drug addict, yung mga driver na papunta probinsya, talagang mga akala mo walang kamatayan, pinapatigil na po yan ni Senador Rapi Tulfo at saka yung mga terminal na may mga bayad sa CR. Terminal. Palibasa kasi ang nasa isip ng mga taong ito, no? No choice sila. Patatagalin natin ang pila sa terminal. Huwag agad natin pasasakayin para kumita tayo sa CR. Siyempre, kung ilang oras ka dyan nakatambay sa terminal na yan, automatic yan, napaka-imposible naman na hindi ka umihi dyan. Mindset ba? Mindset. Ganyan. Ngayon, mga babayan, pinapatigil na po ni Senador Rapi Tulfo yan. Totoo naman talaga yan. Bakit naman kailangan pa magbayad ng CR? Diba? Bakit kailangan pa magbayad ng CR? Ano kayo? Mall? Sa mall kasi mga babayan, may CR na may pambayad, may bayad, may CR naman na libre sa mall. Pero kung gusto mong social ka, sa may bayad ka, 10 pesos. Kung gusto mong may papanghi at barado ang CR, doon ka sa libre. Dapat mabago na po yan, no? Para sa akin, dapat mabago na po yan. Wala na eh. Wala na talaga. Wala nang puro na lang silang pera, no? Paano kayo mababago yan? Paano mababago yan? Dapat ano ba? Kamay na bakal? Wag naman patayan, no? Pero kamay na bakal, no? Kasuhan lahat. Para sa akin, wag naman patayan, pero
pwede kasuhan lahat yan. Negosyante, pag hindi sumunod, ipasara. Kahit mall pa yan. Diba? Marami namang mall eh. Napaka-imposible naman na wala susunod dyan. Diba? Tama, mali? Narito. Panoorin natin mga babayan ang paliwanag at balitaktakan ni Senador Rapi Tulfo at ng mga taga nasa gobyerno natin mga babayan. Pakinggan natin. Panoorin. Narito. Okay, and then I'll take questions from them. Diba gumawa tayo ng inspection, nandun po kayo sir, kasama po kayo. Salamat again for the second time at sumama kayo sa amin. Na-inspect na ba yung mga bus para masiguro yung kanilang mga gulong ay hindi pudpod bago sila bumiyahe? Okay na ho ba yung mga kanilang mga fire extinguisher, yung mga fire exit kapag nag-discuss yung po ba na-implement na yun? Yung na ba yung mga extra na mga pat-pat doon na upuan ng mga pasahero na excess passenger o nag-overloaded? Mr. Chair, as regards po dun sa mga gulong, hindi lang po sa garage natin ini-inspect, hindi po sa mga roadside, flag down po natin sila, chine-check po natin yung mga gulong nila kung pudpud na. Kung pudpud na po yan, tinitikitan po yan, tapos yung mga pasahero po, hinahanapan po natin ng nilipatan para hindi na makapagpatuloy pa sa pagbiyahe. As regards po dun sa requirements po na dun sa loob ng bus as a public utility, we are coordinating with the LTFRB, Mr. Chair, para po mai-mandatory na po nila yan na mailagay po ng mga public utility. Yung mga dashcam, CCTV, meron na ba yan? Lahat ng bus? Kasi nung nag-inspect ako, hindi lahat. Kasi importante yung magkakaroon ng CCTV for the safety of the passenger as well. Kasi, ito, bago yung sagutin. Yes, sa Metro Manila, okay, iba meron, iba hindi wala. Sa probinsya, halos lahat wala daw kasi nag-react sa comment section yung maraming mga commuters. So dapat, pinag-usapan natin dito nationwide hindi lang Metro Manila and karating na probinsya. So, yung mga CCTV, sir, na-implement yun na yun. Lahat ng buses dapat may CCTV. Even itong mga regular buses dito ay nagpa-apply sa EDSA, Commonwealth. Hindi lang sa provincial buses. Dapat lahat ng bus may CCTV. Yes, Your Honor. Patungkol po dito sa dashcam at saka po CCTV, may requirement po talaga para po doon sa mga bagong applicants. Simula po noong 2018 po, ni-require na po yung mga bagong applicants ng CCTV at dashcam. Ang ginagawa po ng LTFRB doon po sa mga prior po na nakapag-apply po, yun po yung kumukuha pa po kami ng consultation sa mga public utility operators po natin. Siyempre po may dagdag gastos po kasi. Oh no, stop. Kayo ang LTFRB, kayong otoridad. Hingi pa kayo ng permiso, konsulta doon sa may-ari ng boss, yung kumpanya, kung okay lang ba maglagay ng CCTV sa loob ng bus ninyo, baka dagdag gastos lang yan. Ano bang klaseng otoridad kayo? Huwag ka na kayo maging otoridad. No, Director. Since you're the authority, you should be the one that calls the shot. God, sorry po. Sorry. Kayo ang magsasabi kung ano yung dapat gawin para sa kapakanan ng riding public. Hindi yung ang magsasalita yung may-ari ng bus company. From now on, I want you, lahat ng mga bus na tumatakbo dyan sa EDSA, probinsya, may CCTV, regardless kung bago o luma yan, sir. And I want in 5 working days, update niyo po ako, sir, kung anong ginawa niyo, sir. Your Honor, Yes, Your Honor. Yes, tama po kayo. So magtutulungan po kami ng LTFRB to implement things that you mentioned today, wherein ika nga yung paghingi po ng paalam. I think it is in our authority po to implement things as long as safety po ang ating objective. Thank you, sir. Thank you. Bakit ang magde-decide yung may-ari ng bus kung safe ba ang bus nila o hindi, at hindi yung LTFRB? Kayong otoridad And I want all buses, public buses, na meron emergency exit. Na in case of emergency, meron silang bintanang
tatakasan. Pag bus na nasusunog o pag bus na tumaod palayo lang, makakatakas sila. And I want all buses na mayroong fire extinguisher. Kasi nung mag-inspect ako, maraming wala. At hindi expired. Bagong refill. And I want that fully implemented. At ito pa, isa pa. Tuloy-tuloy pa rin ako nagreklamo. Ayoko na makarinig ng mga bus terminal na naglalagay na may CR para sa kanyang pasahero at naniningil ng 5 pesos, 10 pesos. Lahat ng CR ngayon sa lahat ng bus terminal, libre. Pag ako makatsamba dyan, sa Manila kayo sa hindi, minsan pupunta ko ng probinsya, pupunta ko sa Isabela, pupunta ko ng Batangas, subukan ko, pupunta ko ng Cebu, subukan ko pumunta sa bus terminal, incognito. At kapag meron pa rin bus terminal na naniningil sa mga CR, pagmumurahin ko kayo, promise, off-air nga lang. Hindi nga lang sa publiko. Pagmumurahin ko kayo, LTFRB, LTO, LTFRB and DOTR, nakapagod na eh. Please, niloloko natin yung mga riding public. Dapat kasama na sa bayad ng pasahero, yung pasahe nila, yung libreng CR. Maniningil eh. Pag yung gusto mong libreng CR, mabaho, madumi, sige. Gusto mo yung mabango at may toilet paper and all, alagado ka, 10 pesos. Buksan pala yung lahat ng CR yan. Pagandahin at libre lahat. Gusto ko po mangyari yan, can you assure me, Yusek Ortega, effective immediately? Kasi di ba nung nag-inspect ako, may mga nagsunod. Pero yung mga taga Mindanao, taga Bisaya, sabi hindi, dito, sir, tuloy-tuloy pa rin, nagbabayad pa rin kami. Yes, Your Honor. In fact po, to be fair with LTFRB, lalo na po si Chair Guadis, yun po yung sinagot niya sa inyo, naalala ko po yun, and precisely after a week he was doing it. So wala lang po akong report kung eksakto ano po yung development. I-suspend nyo yung ano, o multahan nyo ng malaki yung nangyari ng boss na ayaw pong sumunod. Sige, kanina pa nagtatas na kamay. Unahin natin si Mr. C. Ata. Robert C. Thank you, Mr. Chair. And we... Tatasaan po kayo, Mr. Robert C. Sa Move As One Coalition po, I'm a co-convener of the Move As One Coalition. Ano po yun, sir? Actually, advocates po kami ng sustainable mobility. So we are about promoting safe and comfy Philippine accidents. At yun na po, private. Isang insurance. I'm not debating with you. Yeah, mayari sa sakyan, may mga insurance to, may mga trabaho to. With the further, please keep quiet. Kasi I'm concerned really about sa public vehicles because ito mga sasakay sa public vehicles, mahirap natin kababayan to. Karami sa kanila mga pobre, masa. Walang pambayad kapag sila na-aksidente, nasugatan. Although kapag halimbawa, let's compare one-on-one, na-aksidente yung isang kotse, ilan lang sakay niya, na-aksidente isang bus, sa dosenang sakay niyan. Yun eh. So, kung halimbawa may ma-aksidenteng 10 kotse, isang bus lang yan ang katumbas niyan. O kahit na 20 kotse pa, ilan ang pasahero niyan? 20. Isang bus lang ma-aksidente niyan. 20 passengers, easy na masusugatan. Let's talk about people's lives. Yes. Let's not talk about yung unit. I think it's still the fact still remains that a big contributor, Well, it may be true. are cars. And I think yun nga, base po sa reporting. It may be true kasi mas marami ang kotse kaysa sa public vehicles. Isn't shouldn't this be a top safety issue, diba? And ito po yung pinag-uusapan ho natin. Ito lang po. Pero sir, I'm not debating with you. Yeah, I just want to stress the point. Sir, the further. Please keep quiet. Kasi I'm concerned really about sa public vehicles because ito mga sasakay sa public vehicles, mahirap natin kababayan to. Karami sa kanila mga pobre, masa. Walang pambayad kapag sila na-aksidente, nasugatan. Whereas ito mga mayari sa sakyan, may mga insurance to, may mga trabaho to, magagandang trabaho. They can take care of themselves if they get into an accident. Of course, aksidente pa rin at ano pa rin sila, kung sila as commuters pa rin.
Pinag-usapan po dito yung masa muna. Saka na po yun. Of course, later on, we'll deal with that. Kaya pala ang forma niyo, sir, formang mayaman kayong dalawang Mr. C. Hindi nga, sir. Sir, kasi ang lumalapit mo sa akin, sir, puro may... sorry, sir. Pagsalita niyo muna ako, sir, okay? Ako pong chairman dito. Ako pong may control sa mikropono, okay, ninyo? Lahat po na lumalapit sa akin sa programa ko, mga pasahero, mga pedestrians na mga mahirap. Wala pong lumalapit sa akin mga katulad ninyo. Although, tutulungan ko kayo pag lumapit kayo because you can take care of yourselves. You have the means, the resources, lawyers to take care of your problems. How about these poor people na mas nakararami? Yun yung point ko dito, sir. Although, of course, asikasuhin ko rin kayo dahil kasama po kayo doon sa dapat maging part ng concerns. Okay? Yeah, Mr. Camara. Ang point po namin. Sir, Mr. Camara. Welcome. Okay. So, thank you so much, Senator, for this. I just want to give my input about other things na pwedeng ilagay sa bus aside from CCTV. Yes, kailangan yan, but that's quite expensive and difficult to maintain. In my 20s to early 30s, I had the chance to travel around, commute lang, Hong Kong, Malaysia, Singapore. And I noticed their buses have a digital speedometer displayed na makikita ng lahat ng pasahero. And that's quite an inexpensive thing to install. So maybe we can have that on the buses so that if the public can see that the bus is overspeeding, they can simply take a video and report it directly to the DOTR LTO. And then, since you said nga, no, a lot of the commuters are mahirap, put a reward. Pag nag-report sila na, ito, nakita ko nag-overspeeding, o di may reward sila. Good idea. Diba? You turn your public into your CCTV. And the digital speedometer is quite affordable to install. Yeah, I agree with Mr. Camara. Maganda yan, magkaroon ng programa ang LTO na pag merong nag-speeding dyan o may pasuray-suray dyan na driver, pipitikan ng camera and then isa-submit sa LTO and then LTO will take over kung anong narapat na parusa o ipatatawag, show cause order, etc. So I think it's a good idea para makatulong yun para pag-ayos sa traffic. Now, babalikan kita Mr. Nolasco later. Bike lanes. Marami sa mga bike lanes natin na hindi ginagalang nitong mga kotse, itong mga bus. Ba't pa tayo naglagay ng bike lanes kung inahaging-hagingan lang, dinadapis-tapisan o inukupa ng mga taxi o ano pa masasakyan itong mga bike lanes natin, DOTR? Tama po kayo, Sen, sa observation niyo po na medyo in reality po talaga may mga instances, maraming instances wherein yung mga bike lanes po natin ay talagang hindi po nabibigyan respeto ng ating mga motorista. Kaya nga kami nga po, humingi nga kami ng tulong sa SAIC even though hindi rin ganun kalakihan ang opisina ng SAIC under kay ASICLIM. Nagkakaroon po sila ng mga certain days na may programa po na nanguhuli po. Siguro po ang kailangan po natin dito is really education sa ating mga motorista na kung anong respeto po ibibigay natin sa pedestrian, maaari po ibigay din natin sa ating mga bisiklista po. Sir, kung nanguhuli kayo dun sa bus lane, sa EDSA, good yan. Okay na okay ako dyan. Dapat nanguhuli din kayo dun sa nag-violate sa bike lanes. Diba? Wala ko nakikita ng huli dyan sa nag-violate ng bike lanes. Dapat yung pag sinabing bike lanes, puro mga bisikleta lang dumada dyan at nirespeto. Wala motor dyan. Tama po kayo. I'll just double check po kung may karapat-dating mag-fine. Pero definitely po, there are instances na tumutulong nga po yung SAIC sa paghuli po ng mga gumagapit sa bike lane. Then dapat kayo, bigyan kayo ng panikit ng LTO. Di ba? I-deputize kayo yung SAIC. So lahat ng mga motorista na nagbabiolate ng bike lanes, tikitan. Ito po, kasasabi lang po sa akin ni Lili po. LTO, Attorney Greg, sir, pwede yun, di ba, na yung nagbabiolate ng bike lanes na yung mga taxi dyan o kotse o motor na gumagamit ng bike lanes at wala nang
na itsapwera na yung mga bikers, nagbibisikleta, multahan. Pwede. Opo, Mr. Chair. Pwede pong tikitan yan. And in addition to that, Mr. Chair, marami rin pong nagre-report sa amin na pumaparada sa bike lane, papark sa bike lane, or nag-stay sa bike lane. Sinusyokos po namin yun. Tapos, kapag po napatunayan na wala naman dahilan, the appropriate penalty ini-impose po namin doon sa registered owner or kung sino man po yung mamaneho at the time of the incident na sinend sa amin. Okay, so gusto ko po in 5 working days again, implemented na po yan na meron nagbabantay sa mga bike lanes natin at naninikit. Seryoso po ako, sir. Kasi napipikon po ako, although I'm not a biker, pero marami akong nakikita na nagbibisikleta na in fact yung iba nagreklamo sa akin nasa side sweep, nahagingan, muntik-muntikan na. Kaya naglagay tayo ng bike lane para makatipid yung mga kababayan natin at di ba magamit ng mga gustong gumamit ng bike lane. Yes, sir. Opo, Mr. Chair. We will mag-deploy po kami ng mas marami. We will coordinate with MMDA kasi mas meron din po sila sa MMDA. MMDA, okay ba yun? Yeah, good morning, Mr. Chair. Actually, we have a unit, yung Bike Lane Operations Program. Hindi lang po ito. Kalat kasi, meron kami sa Ross Boulevard, sa Commonwealth, EDSA, C5. Nag-operate sila. We can give you the report ng kanilang apprehensions. Okay. Now, thank you. Now, let's move on sa pedestrian. Pati driver ko, napapagalitan ko to. Minsan, driver ko, totoo, nabatukan ko, 2 beses na ata, driver ko. Dumaan kami sa pedestrian, natutulog ako, pagising ko dumiretso, tapos tumayo sa gitna ng pedestrian, binatukan ko ang driver ko. Kung meron ng huli doon, papahuli ko. Hindi nga, bakit yung mga pedestrians natin hindi nirespeto? Anong may problema? Siguro maglagay tayo ng humps. Maliban na lang kung merong stoplight. Kung walang stoplight, let's put a humps. Para talagang mapilitan tong mga sasakyan na tumigil. Kasi ang nangyari, kung walang humps, hindi nirespeto yung mga pedestrian. Tuloy-tuloy lang yan. Yung pedestrian tatayo, ang nakakawak pa niyan, buntis o dilikyan, may karga-kargang baby, hihinto sa gitna, ayaw pagbigyan, tuloy-tuloy lang, handla, jeep, taxi, lahat. Tapos ngayon, magpapatentero itong pedestrian. In some cases, nasasagasaan. And then, bago ko makalimutan, I think this is DOTR o sino ba ito sa LGU, i-require nyo lahat ng may-ari ng mall na maglagay pa ng karagdagan ng mga footbridge, overpass. Kasi ang lalaki ng kinikita ng mga hinayupak na ito, I'm sorry, ng mga taong ito, and then ang nilalagay nila na footbridge, isa lang, at sila nga nagkukos ng traffic. Ang lalagay sila pedestrian, yung pedestrian nga hindi respeto. So dapat maglagay sila 2, 3, I don't care, 3 footbridge. Different strategic location. Yes, sir. Yes, Your Honor. Alam mo, salamat po yung sa sinasabi nyo ngayon, Senator, na maglagay ng harang. Precisely yung po yung position din namin sa DOTRO dahil nasa amin po yung bike lane at saka pedestrian, wherein ang aming proposal nga po, kailangan po sana namin makumbinsi yung iba nating kasamahan sa ahensya na maglagay po tayo ng certain protection po, hindi lang po yung linya, hindi lang po yung pintura. Dahil alam naman po natin gaano kadelikado pag natamaan yung siklista or yung pedestrian. So we are into that approach po na magbigay po tayo ng certain physical barrier po para mas maproteksyon na natin ang ating mga pedestrian at saka mga siklista. And just to add lang, Your Honor, regarding yung sa sinasabi niyong footbridge, kami po ay mayroong ongoing talks with certain malls na magkaroon po ng mga footbridges para po matulungan po yung ating mga pedestrian. Kasi ang prinsipyo dito, sir, sa mga malls, sa mga especially medyo probinsya na, isang footbridge lang. Tapos ang layo pa lalakarin ng mga tao. Kaya ang iba napipilitan nilang tumawid, magsapalaran, saan? Diba? Yung mga malls na yan, i-require natin maglagay ng 2 o 3 footbridge strategically located for the convenience of their shoppers and for the convenience of the commuters. Padagdagan po natin, sir. Kung kailangan batas yan, sir, magpapasa ko ng batas. Pero siguro pwede na kahit hindi batas, kayo po mag-require sa mga may-ari ng malls na yan.